muna akong gumawa ng video reaction dun sa mga pinaggagawa ni Ginoong Epifanio. Nagpahayag man ako dun ng parang hindi naman simpatya, parang naawa ako sa kanya sa magiging kahinatnan ng mga ginawa niya. Kasi sabi ko, nakakaawa yung taong to kasi sigurado napakaraming magagalit sa kanya. Ganun yun eh. Tapos totoo nga, napakaraming nagalit, syempre maraming nasaktan sa mga pinagsasabi niya eh, no? Ngayon, yung mga yung mga video na mga napapanood ko about sa kanya, kesyo namatay na siya, tinaga ganun ba, tatago, kinakasuhan na siya, lilibutin niya ang buong Pilipinas para harapin yung mga kasong kakaharapin niya. Ganun ba. So pero pag tinitingnan mo dun sa video na patuloy pa rin siya eh, talagang hindi siya nagpapapigil eh, no? Meron pa nga ako nakita eh na parang nagmamakaawa na daw siya para bigyan siya ng tulong financially sa mga supporters niya eh. Kasi nga nagtatago na nga daw siya, nasa kabundukan. Yun yun. Alam mo guys, bugso ng damdamin lang naman yung mga ganun eh. Hindi ka naman kayang patayin. Yung iba, nagkiki-ride on na lang para makapag-vlog din. Ganun ba? Wala namang seryoso eh. Alam mo, sa iglesia, lalo na ang pamamahala, wa-effect sa'yo yung mga ganon, kahit anong sabihin mong pagmumura, kahit anong sabihin mong paninira, kasi wala namang magiging epekto niyan sa kabuuan ng iglesia eh. Ang totoong naapektuhan doon is yung mga individual na kaanib. Yung mga nagpapadala sa bugso ng damdamin, kaya kung ano-anong nailalagay na comment, kung ano-anong nagagawang video reaction. Tapos mga pananakot, mga Ginoong Epifanio, hindi ka pag-aaksayahan ng mga taong, lalo na ang pamunuan ng INC. Walang epekto yan sa kanila, lalo na kay Eduardo Manalo. Matutuwa pa nga yan sa iyo eh, dahil lubos kaming niniwala doon sa nakasulat sa Biblia eh, sa Mateo yata yun. Yung mapalad ang mga inuusig dahil sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kaya huwag kang umasa na dahil sa mga pinaggagawa mo, paninira mo is maapektuhan ang mga aktibidad ng iglesia. Lalo pa nga yan, lalo pa yung magiging progressive. Lalo pang susulong ang pagtatagumpay ng iglesia habang sinisiraan. Hindi lang naman ikaw yung hindi niya ba napapansin, hindi lang ikaw ang unang gumawa niyan. Marami nang nauna sa'yo para kalabanin ng iglesia. Pero ano nangyari? Nasira ba nila? Nabuwag ba nila? Kahit katiting, wala silang nagawa. Kaya yung pinagsasabi mo na may mangyayari sa yung masama dahil pinagpaplanuhan ka ng iglesia. Ginoong Epifanio, wala ka sa katiting ng INC, hindi ka papansinin, hindi ka pag-aaksayan ng panahon.
sinisira mo lang yung buhay mo eh, kung totoong nagtatago ka, na mundo ka o ano. Ikaw yung nagkukulong ng sarili mo eh. Ganun yun. Yung mga ano, hindi yung mga member siguro may magagalit sa iyo, pero isa dalawang araw wala na yun. Parang ako, nung una kong nakita yung video mo, yung dito sa dibdib ko, parang gusto kong, hindi ko maintindihan kung anong gusto kong gawin sa iyo eh. Hindi ako nag-vlog, hindi ako gumawa ng 3 days. After 3 days, kung papansinin nyo yung pinakaunang video ko na ginawa, after 3 days na yun ng mga pinagagawa mo yata, o 4 days pa nga yata eh. Tapos sabi ko, nakakaawa ka. At nagsabi ako sa'yo na mag-iingat ka kasi maraming ang nagalit sa'yo. Sa mga individual na tao yan ha, wala ka dapat pag-ingatan sa kabuuan ng iglesia, pamamahala ng iglesia, kasi natural na yon, normal na yon sa iglesia na mayroong manguusig, at isa ka na nga doon, kinakasangkapan ng dyablo para subukin ang pananampalataya ng bawat iglesia. Pues sa akin wa epek yun. Wala na. Lumilipas kasi, wala sa amin kasing mga iglesia, walang puwang ang galit sa puso namin. Makakaramdam lang kami yan ng galit, pero after a while, mga 2 to 3 days, muhupa na yan. Pero dahil nga sa mga kasinungalingan mo na ikaw mismo naniniwala na sa kasinungalingan mo, nagsasabi ka na mamamatay tao, ganyan. Kasinungalingan mo yan eh, na kasinungalingan mo na ikaw mismo naniniwala. Kaya ang ginagawa mo, nagtatago ka. Tinatago yung sarili mo. Kanino? Wala namang naghahanap sa'yo. Kung ganyan din lang, di tama nga, magtago ka na lang, wag ka nang lumabas kung nasaan ka man ngayon. Sisirain mo yung buhay mo dahil lang sa sa pagsuporta mo sa isang politiko. Sa palagay mo, yung mga politiko na yan gagawa ng mabuti para sa buong bansa. Ilang taon na silang namumulitika, 'di ba? May pagbabago ba sa buhay ng mga Pilipino? Ilang taon na silang nangangako tuwing nagkakampanya sila. Meron bang nagawang maganda? Meron ba after ng election? Meron ba? 'Di ba wala? Patuloy lang na umihirap ang buhay. Kahit sino sa kanila, 'di ba? In general, siguro merong 1% na mga politiko diyan na naghangad ng kabutihan sa ating bansa. Pero not enough yan eh. Hindi nila kayang baguhin ang pamumuhay natin na sila lang. Mas marami kasi yung let's say mga buwaya na politiko. Tapos yun pa yung kakampihan mo, yun pa yung mga sisirain mo yung buhay mo dahil lang sa kanila, para sa kanila. Hindi worth it eh. Ginoong Epifanio Labrador. Kaya kaming mga iglesia, hindi kami kumakampi sa kahit kaninong politiko, kasi alam namin ang kalakaran. Ang politiko, hindi yan nagsabi ng walang pangako yan na tinupad. Hanggang election lang kami. Kunyari, meron kaming isinuportahan. After that, ang hindi namin yun support para sa kanya talaga. Yun yung pinapatunayan lang namin ang kaisahan na meron kaming unity. Hindi para manalo si kahit sinong Poncio Pilatong kandidato yan.
Well, after niyang manalo, kung sino man yung nanalo, sinusuportahan namin yung mga programa niya. Dahil nga, nasa isang gobyerno tayo eh. Pero after ng politiko, wala na. After ng election, wala na. Hintay ka ulit ng sunod na election, saka pa lang kami kakampi o susuporta. Pero sa ngayon, yung pinagpipilitan nyo na INC, sumusuporta kay Inday Sara, noon, tapos na, nung last election. Pareho naman naming sinuportahan si Bongbong at saka si Sara. Ano bang pinag-aawayan nila? 'Di ba? So, ganun lang, no? Ganun lang yung masasabi ko ngayon tungkol sa mga sa mga vlog tungkol kay Epifanio Labrador. Ang daming lumalabas na mga hindi naman totoong nangyari. Natawa ako dun eh. Tinaga ka daw. Kahit ba mo. Pero pag tiningnan ko yung channel mo, may mga bago kang upload. Mga fake na vlogger, baka naman mahiya kayo sa mga binablog nyo. May sabi, natukoy na daw kung nasaan si Epifanio. Sabi, naghihirap na daw, kawawa na daw. Pero pag tiningnan mo yung channel niya, patuloy pa rin yung pagmumura niya sa INC. Na nakakatawa na lang eh. Dahil nga sa paulit-ulit mo nang ginagawa. Sa umpisa lang yan, yung magagalit yung mga INC na miyembro na nakakarinig. Sa mga unang nakakapakinig. Pero ako, wala effect na eh. Magmura ka ng magmura hanggang gusto mo. Kasi yung pagmumura mo, yung ginagawa mo, walang epekto yan sa iglesia. Lalo mo lang pinagtatagumpay. Lalo mo lang pinapatunayan na ang iglesia ay matibay. Dahil kahit anong pagmumura, kahit anong paninirang gagawin mo dyan, patuloy lang na patuloy ang paglago ng iglesia. Di ba? Tingnan nyo nga ang iglesia, buong mundo. Kung anong ginagawa ng iglesia sa buong mundo, sa lahat ng bansa. Kahit pasiraan nyo ng siraan yan, walang makakapigil dyan. Hintayin nyo, siguro mga 20 years from now, 50 years from now, yung mga bata dyan, itagaan nyo to sa bato. Tingnan nyo, pati ang pati ang gobyerno ng US, darating yung panahon, pupunta rito sa Pilipinas, sa Templo Sentral ng Pilipinas, para humingi ng tulong sa kandidatura nila. Darating yan. Kung sino man yung susunod na tagapamahalang pangkalahatan namin pagka nagpahinga na ang aming pinakamamahal na ka Eduardo, tingnan nyo, itagaan nyo yan sa bato, pati pinakamakapangyarihang bansa. Kasi ganun yung namin eh, ganun na yung tinuro sa amin, yung pagkakaisa. Syempre, pagka lumaki na ng lumaki yung iglesia sa US, at kakailanganin na ng kandidato yung pagkakaisa na yun sa eleksyon, parang ganito lang din sa Pilipinas. Uumpisahan na rin nilang pumunta rito sa atin bansa para dumalaw sa aming kung sino man yung magiging tagapamahalang pangkalahatan sa panahon na yon, para humingi ng suporta. Mangyayari at mangyayari yan. Hindi nyo mapipigil ang paglago at ang paglakas ng Iglesia ni Cristo. Yan ang katotohanan. Sa mga bata, 50 years from now, kung buhay pa kayo sa mga panahon na yon, maalala nyo tong vlog na to na sinabi ko. Ngayon pa nga lang pagka may mga anniversary kami, may mga sulat na kaming natatanggap from iba't ibang mga
mga leader ng bansa. Di ba? So, Epifanio Labrador, ipagpatuloy mo lang yung paninira mo, ipagpatuloy mo yung pagmumura mo, at ipagpatuloy mo yung pagtatago mo. Huwag kang lalabas. Mag-enjoy ka dyan sa lungga kung saan ka man nagtatago. Okay? At mag-ingat ka. Mag-ingat ka. Okay guys, that's all for today. Until the next one. Bye-bye.